Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, mga minamahal na kaibigan. Muli po nandito ang iyong lingkod upang ipahayag po ang salita ng Panginoon. Hindi po ako nangongolekta ng pera. Hindi po pera ang aking concern. Alam po ninyo, sabi po sa Roma 1:16, sabi po ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas po ng sasampalataya. Bakit po nasabi ito ni Apostol Pablo? Sapagkat ang Ebanghelyo po ay ang ating Panginoong Jesus. Nanaog po siya dito sa lupa, nagpakasakit, namatay. Inilibing, muling nabuhay, umakyat sa langit, at muling babalik. Mga minamahal na kaibigan, napakahalaga po ang ating kaugnayan kay Jesus. Meron na po ba kayong personal na kaugnayan sa ating Panginoong Kristo? Hindi po sekta o relihiyon. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Jesus ay nag-aanyaya po sa bawat isa. Sabi po niya, kumakatok siya sa pintuan ng ating puso. Ang sino man magbukas, ako'y papasok at hahapong kasama niya. Mga minamahal, namatay po si Jesus para sa ating mga kasalanan. Pinagdusahan po niya yung kasalanan natin. Wala po siyang kasalanan. Alam po ninyo, kaya po siya nanawag upang hindi po tayo pumunta sa impyerno. Magkaroon po tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi po natin ikinahihiya si Jesus sa makasalanan at masamang sanlibutan ito. Tayo pong lahat ay masasama at makasalanan sa harapan ng Panginoon. Bago po ako magwakas, mga minamahal, 3 bagay para po tayo mapunta sa langit. Huwag po kayong pupunta sa impyerno. Sandali lang po ang buhay. Hindi po tayo mananatili sa palengke habang buhay. Mamamatay po tayong lahat. Pero ang mahalaga po kung saan po tayo pupunta. Inuulit ko po, hindi po sekta o relihiyon. Hindi po tayo mailigtas noon. Ipapahamak pa tayo sa impyerno. Si Jesus lamang po ang namatay para sa ating mga kasalanan. Alam po ninyo, ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan, baka mahuli ang lahat. Mamatay po tayo mamayang gabi o bukas. Pero ang mahalaga po kung saan tayo pupunta. Langit o impyerno. Kung hindi po nyo alam ang inyong pupuntahan sa impyerno po, sinasabi po ng salita ng Diyos. Pero nandito po ako upang sabihin po sa inyo na mayroong pag-asa at kaligtasan sa ating Panginoong Kristo. Una po, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Maniwala tayo kay Jesus, sumampalataya sa Kanya. At pangatlo po, tatanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga minamahal, iisa lang po ang buhay at napakaigsi ng buhay. Hindi po natin alam kung ano mangyayari po sa atin. Aanyayahan ko po kayo sa panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Panalangin po kayo. Sumunod po kayo sa aking panalangin na panalangin po ninyo. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Minahal mo po ako, inibig. Namatay ka sa krus upang ako'y maligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala po ako sa iyo, sumasampalataya. At sa sandali pong ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Mahabaging Diyos, dalangin ko po ang lahat ng tao dito, ang mga salita mo, pagpalain mo sa kanilang puso. Mahal mo po sila, ang kanilang pamilya. Nawa po magkaroon sila ng katiyakan ng kaligtasan at hindi po sila pumunta sa impyerno. Sa tanging pangalan po na nagmahal sa amin, nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ang aming pong Panginoong Kristo. Amen. Salamat po, mahal ko po kayong lahat. Tandaan po ninyo, ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Wala nang iba. Maniwala po kayo sa Kanya. God bless you all.